Hello, kamusta tayong lahat? I am very grateful to the Almighty God for everything He does is for our own good. It may hurt us, it may wound us, but it will teach us lessons, and those lessons we must keep in our hearts so that we may claim our birthright, our inheritance as the children of the Almighty Father. And I'm thankful to Jesus Christ for His very giving, very loving, humble, holy and righteous, like the Almighty Father. And I want to reiterate it, that Jesus Christ has been given by the Almighty Father power and authority in heaven and earth to reign, to judge people. And so we are committed not only to our Father, but we're also committed to Jesus Christ. And we are also committed to the Holy Spirit. For the Holy Spirit is giving us abundance, fruits, and gifts. So the fruits of the Holy Spirit, we know that already. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. Those are the characteristics of a true follower of Jesus Christ. If we love our brethren, if we have peace in our hearts, we have joy, we are kind to people, gentle, faithful to our Father, and we practice self-control. Pinakamahirap yung self-control. But Jesus has overcome the world. And because of Jesus, we will also overcome this world. Someday, we will be like Jesus. For now, we are not yet perfect. Time will come, we will be like Jesus. Our Savior, our Redeemer, the only mediator, no one else. Jesus Christ is the only mediator to the Almighty Father. And Jesus Christ doesn't have any representative on earth because He's alive. And He will reign forevermore in His kingdom that will never end, that the Almighty Father has given to Jesus Christ. And we will reign with Jesus Christ at the last days, because we are His friends. So napagdudugtong-dugtong na natin lahat ng nasa Bible, lahat ng mga natututunan natin. Akala natin dati, no, hiwa-hiwalay siya. Pero hindi, buo ang Bible. Nagmamerge ang Bible. Lahat ng mga sinasabi ni Almighty Father, ganun na sinasabi ni Jesus Christ. So Jesus Christ ang fulfillment of the law of the Almighty Father. In the Old Covenant, si Jesus Christ yung fulfillment. Siya yung, kung ano yung sinasabi ni Almighty Father, na holiness and righteousness in the Old Covenant, lahat ng mga bagay na yon, si Jesus Christ yon.
Kaya masasave na tayo. You don't need to burn animals. You don't need to kill animals, to over animals. The only thing that we should do is to have faith in Jesus Christ, humble ourselves, contrite in spirit. Last time we read 2 Samuel chapter 4. So, in this chapter of 2 Samuel, Ishbosheth was murdered by two of his fellow Benjamites, si Bana and Rechab. So kamag-anak niya dahil pareho sila ng tribe of Benjamin, but they betrayed Ishbosheth. So tinanggal ni Almighty Father, kinuha ni Almighty Father si Ishbosheth. At merong anak si Jonathan, si Mephibosheth, na naging lame naman when he was 5 years old. Nahulog. So nawala lahat ng mga lineage ni Saul. Kasi to si Mephibosheth, although he's alive, but then he's lame, he cannot move around as much as people who have who are not physically disabled. So ang ginawa ni Rechab and Bana, habang mainit ang araw, pumunta sila sa bahay ni Ishbosheth, who was lying on his bed at noon. Tanghali yon, di natin alam magpapahinga si Ishbosheth o natutulog. Nagkukunwari si Rechab and Bana na kunyari kukuha sila ng pagkain ng wheat. So, ano sila? Freely they can move around in Ishbosheth's house. Dahil nga kamag-anak, dahil parehong Benjamites. Kala nila, bibigyan sila ng reward ni David pag pinatay si Ishbosheth, no? So, ang ginawa ni Rechab at saka ni Ishbosheth, they stabbed Ishbosheth in the stomach, struck him, killed him, and beheaded him. Tinanggalan pa ng ulo. Took his head and went to David at Hebron. Dala nila yung ulo ni Ishbosheth. Pero, para kay David, Ishbosheth was a good-natured man. Dahil ibinalik ni Ishbosheth si Michal kay David. At yung promise ni David kay Jonathan na ingatan niya, hindi niya sasaktan ang family ni Jonathan. So, si Ishbosheth, si Mephibosheth, si Abner, no? Kamag-anak lahat yun ni Jonathan. Akala ngayon itong dalawang magkapatid na si Bana at si Rechab, they will get a reward for killing Ishbosheth. They're wrong. Akala nila good news ang ginawa nila. Samantala, wala namang kalaban-laban si Ishbosheth. So, sinabi ni David na yung tao na pumatay kay Saul, akala niya bibigyan ko siya ng reward. Hindi. Pinapatay ko siya at ganoon din ang gagawin ko sa inyo. Dahil pumatay kayo ng righteous person sa kanyang bahay, na nasa kanyang kama, natutulog, walang ginagawang masama sa inyo. And so, the two men, Bana and Rechab, they were executed and their hands were cut off, hands and feet. And their bodies were hanged by the pool in Hebron.
And then yung head ni Ishbosheth. Head lang, no? Kasi lang ang nakuha nila. Yun lang ang dala-dala ng magkapatid. They buried it in the tomb of Abner in Hebron. So, dito tayo sa 2 Samuel chapter 5. Then all the tribes of Israel came to David at Hebron and spoke, saying, Indeed, we are your flesh and your bone. We are your bone and your flesh. Magkadugo tayo. Sabi ng lahat ng mga tribes of Israel. Which is true dahil they came from Jacob. The 12 tribes of Jacob. Also, in time past, when Saul was king over us, you were the one who led Israel out and brought them in. And the Lord said to you, You shall shepherd my people, Israel, to be ruler over Israel. At alam ng mga tao, alam ng mga Israelites na ang mag-reign ay si David after Saul. Naalala ng mga tao yon. And they knew that God rejected Saul as king because Saul was disobedient. And he became arrogant. Verse 3, Therefore all the elders of Israel came to the king at Hebron. So, nung time na yon, wala pa sa Jerusalem si David. Siya ay nasa Hebron pa as the Lord God had ordered him. No? So, sa Hebron. And King David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. So, David was anointed king over Israel at Hebron and not in Jerusalem. David was 30 years old when he began to reign, and he reigned 40 years. So 30 years old siya when he became king of Judah. And when he became 37, he became king of Israel. So all in all, that's 40 years that he reigned as king over all Israel and Judah. Verse 6 of 2 Samuel. And the king and his men went to Jerusalem against the Jebusites. So si David, nagpunta sila sa Jerusalem against the Jebusites. Sa ilang time na yon, ang mga tao sa Jerusalem, nakatira mga Jebusites. The inhabitants of the land who spoke to David, saying, You shall not come in here, the blind and lame will repel you. Thinking David cannot come in here. Ibig sabihin ito, akala ng mga Jebusites, malakas sila. Na kahit na ang mga blind at saka ang mga lame ay kayang labanan si David. Arrogant ang mga Jebusites. So, yung mga blind lang naman at mga lame ang makakatalo sa'yo. Yun ang ibig sabihin dito. It's a metaphor for weakness. Yung mga blind and lame lang ang makakatalo sa'yo. Iniisip na, thinking David cannot come in, hindi makakapasok dito si David. Ibig sabihin ng Jebusites, of the trodden underfoot, the down tramplers. No? Yun ang ibig sabihin ng Jebus or Jebusites. So sa ngayon, sino yung mga Jebusites? They are the unbelievers. Pag sasabing the down tramplers, it means of no value, worthless. So, if you don't believe in the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, you are worthless, of no value. Dahil kaya naman tayo nagkakaroon ng value dahil nasa heart natin si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Kaya tayo ang treasure ni Almighty Father. Kahit kung wala sa atin, si Almighty Father's heart natin, wala si Jesus Christ, wala ang Holy Spirit, wala tayong value. Kung wala tayong value, saan tayo pupunta? Doon sa eternal damnation, sa impyerno. So, balik tayo sa verse 7. Of 2 Samuel. Nevertheless, David took the stronghold of Zion, that is the city of David. So, itong Jerusalem became the city of David.
na ang tawag din ay Zion. Verse 8, no, David said on that day, whoever climbs up by way of the water shaft and defeats the Jebusites, the lame and the blind who are hated by David's soul, he shall be chief and captain. Therefore they say, the blind and the lame shall not come into the house. Hindi naman ibig sabihin ito na galit si David sa mga lame and blind people. Metaphor lang to. Dahil gaya nga ng sabi ng mga Jebusites, ang makakatalo lang kay David, dahil mahina si David, tingin nila kay David ay weak, ay mga blind and lame. Ngayon, para kay David naman, ang mga blind and lame naman, yung mga nagda-downplay sa strength ni David. Hindi sila makakapasok sa Jerusalem, or the blind and the lame shall not come into the house. Ngayon, kung sino man ang makakatalo or makaka-defeat sa mga Jebusites, magiging chief and captain agad. Meron agad rango or rank. So, pag nagsasabi kang mga blind lang naman at mga lame ang makakatalo sa'yo, those people, they are arrogant. Galit si David sa mga arrogant people. Just like the Almighty Father. Kaugali niya, si Almighty Father. Si David, ayaw din ni David ng mga mayayabang na tao, haughty, boastful, prideful people. So, itong mga Jebusites mayayabang. Kaya si David galit din sa mayabang. Verse 9, then David dwelt in the stronghold and called it the city of David. And David built all around from the Milo and inward. So si David, he established the fortress. Yung city of David, yung Jerusalem, naging fortress instead of Hebron. Pag sinasabing stronghold, fortress, magiging capital. So, sabi ng mga arrogant people, ng mga Jebusites, hindi kayo makakapasok dito. Anong ginawa ni David? He established the city of David or Zion or Jerusalem as the stronghold or the fortress. Tinanggal ang mga wicked people. Sino yung mga wicked people? Mga Jebusites, the metaphor, unbelievers. So, mga unbelievers, they are arrogant, they are boastful, they don't want to acknowledge the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. So, ngayon, dito kay David, na-establish ang city of David or Jerusalem. At si Almighty Father, ibababa niya ang New Jerusalem, meaning wala lang mga arrogant people sa New Jerusalem. Nasa Book of Revelation, if you want to know more about the New Jerusalem, check out the Book of Revelation. So, yung mga Jebusites, ito ay metaphor ng mga taong mga unbelievers. Tinanggal sa Jerusalem. So, ang mga unbelievers dito sa mundo, tatanggalin. Dahil ang mag-reign sa mundo na to, ang mag-i-inherit ng earth, mga anak ni Almighty Father. Nakalagay sa Book of Revelation. At ang inheritance ng mga anak ni Almighty Father ay ang mundo na to. Kaya nga, di ba merong rainbow? Rainbow means patuloy ang buhay sa mundo na to. Hindi gigibain ni Almighty Father ang mundo na to. Patuloy ang buhay. Kaya nga, 7 ang rainbow colors, di ba? Ibig sabihin, galing kay Almighty Father, patuloy ang buhay sa mundo na to. Tatanggalin ang mga wicked people. Verse 10, so David went on and became great, and the Lord of hosts was with him. Kasama ni
David si Almighty Father kasi kinokonsulta lahat ni David kay Almighty Father lahat ng kanyang mga gagawin. Verse 11, then Hiram, king of Tyre, sent messengers to David and cedar trees and carpenters and masons, and they built David a house. So walang bahay si David, no? Palipat-lipat si David ng lugar. Pinanganak siya sa Bethlehem. Tumira siya sa Gibeah nung kinuha siya ni Saul. And then sa wilderness of Ziph, nung siya ay gustong patayin ni Saul. And then napunta siya sa Ziklag. And then, saan siya napunta? After Ziklag, sa Hebron. And then, ito na nga, sa Jerusalem. Ngayon, yung king of Tyre, yung Tyre, malapit yon sa upper part yun, ano? Lagpas ng Israel. Ano nga pinastaas ng, nasa baba ng Israel? Issachar ba yun? Tribe of Issachar ba yun? Ang lupa na yun? Basta yung Tyre, ngayon ang sakop ay Lebanon. Kaya nga binanggit ito ang cedar trees kasi Lebanon. Maraming mga cedar trees at magaling silang gumawa ng mga ships. So alam natin na yung Tyre and Sidon, sila yung mga Phoenicians, sila kanila galing ang alphabets, no? Kaya maroon tayo mag-alphabets. Magaling kayo, o hindi. Magaling kayo sa English. So, sa kanila galing tong alphabets. So, marunong na silang gumawa ng bahay noon na magaganda. Kasi nakakagawa nga sila, di ba, ng mga ships. Malaki. So, sa kanila din galing, lahi din nila yung mga Vikings. No? Kung alam niyo yung mga Vikings, history ng Vikings, i-check nyo. Magaganda yung kanilang mga ship din. Matitibay yung kahoy nila. Bakit? Dahil sa cedar tree. Asan madaming cedar tree? Yung time na to? Sa Tyre and Sidon. Ngayon padala yung si Hiram, king of Tyre, ng mga karpintero, masot, at mga puno. Kahoy ng puno. Puno ng kahoy. Puno ng kahoy. Kahoy ng puno. Punong kahoy. Punong kahoy, no? Wala, ako lang naman nanonood ito. Matutulog lang naman ako pag nanonood ako sa sarili ko. So, ibig sabihin ito na nakarating sa King of Tyre yung strength of David. Sumikat si David. Kasi nung time na napatay niya si Goliath, sumikat na siya noon dahil siya lang ang nakapatay ng isang giant sa pamamagitan lang ng bato. Gamit ang isang slingshot. Wala na iba pa nakagawa nun. So, sumikat, kumalat, kahit na walang internet, na walang telepono, sisikat, no? Word of mouth. Kahit matagal dumating yung news, at least dumadating, no? Verse 12, so David knew that the Lord had established him as king over Israel, and that he had exalted his kingdom for the sake of his people, Israel. So, late na-realize ni David na siya ay, the Lord God established him as king over Israel. Late realization. Hindi kasi assuming si David. A very humble person, si David. Kaya hindi niya, kaya nanibago siya. Kaya dito lang nakalagay sa verse 12. So David knew that the Lord had established him. Na-establish na siya. Dahil nga, kilala na siya sa malalayong lugar. Papadalan siya ng kahoy para makakagawa ng bahay. So dito lang niya, late lang niya na-realize na binigay na sa akin ni Almighty Father. Bibigyan na ako ng bahay ni Almighty Father. Late na niya na-realize.
Kasi he's humble. He was a humble person, no? Verse 13, and David took more concubines and wives from Jerusalem. Dumami ang concubines ni David at dumami rin ang kanyang mga asawa from Jerusalem. So sa Hebron, nagkaroon siya ng mga anak, dumami ang kanyang wife doon. Mas lalo na sa Jerusalem. Maraming gusto make a contract with David. So instead of giving David animals or land, dahil alam nila malami ng land si David, sakop niya yung buong Israel, kingdom nga, marami ng animals. So walang maisip ng mga taong maibigay para maging konektado sila kay David. Kaya yung mga walang anak na babae, ang binibigay nila ang kanilang mga servant to become concubines of David. At yung iba naman ay asawa naman. Pag may anak, yung kanyang mga kaibigan or yung mga taga-malayong lugar na gustong magbigay sa kanya ng honor or gusto makipag-contract sa kanya or gusto maging ka-associate siya or affiliated kay David, ibigyan siya ng asawa. Oy, asawa ng anak ko si David. Ganon. Tapos sa ibang lugar naman, oy, asawa rin ng anak ko si David. Meron kaming kontrata. Ayun. Pero hindi naman lahat tinatanggap ni David, no? Kasi kung lahat tatanggapin ni David, sobrang dami na, parang si Solomon. Namimili rin naman to. Hindi kagaya ng mga ibang tao. Tanggap na natanggap. Si David naman, hindi naman, no? Kasi pinipigil na niya yung mga tao, ba't bibigyan mo pa ako ng concubine? Bibigyan mo pa, marami na akong ba't yan ang bibigay mo sa akin? After he had come from Hebron, also more sons and daughters were born to David. Ngayon, baka magtanong ko, bakit sa Old Testament or sa Old Covenant, pwede madaming asawa, pwede maraming concubines? Nanggit kayo. In the beginning, God created Adam and Eve. Bakit tinanggap ni Almighty Father? Because people, they want to be associated with David, gaya kay Jacob, no? Example na lang si Jacob. Hindi naman talaga ang gusto si Leah. Ang gusto talaga si Rachel. Pero si Leah na ang naibigay sa kanya. Hindi na pwedeng ibalik. Hindi na yan. Tanggapin mo na yan. Pero ibigay ko sa si Rachel. Ganon. Ngayon si Rachel naman may dadalang servant. Si Zilpa at saka si Bilha naman. Tig-isa silang servant. Si Leah at saka si Rachel. O, ibinigay naman ni Rachel yung kanyang servant. Pati na rin tong si Bilha. Anong magagawa ngayon ng lalaki? Ibinibigay nila sa akin. Anong gagawin ko? Sa Old Testament or Old Covenant. Pero sa New Covenant, hindi na ganito, ha? Hindi na ganito. Hindi na pwede to. Isa-isa lang. Gumukuha ka ng problemas na ispupukpok mo sa sarili mo pag nagdami ka ng asawa. Adultery yun. Ha? Nakalagay sa Book of Romance. Hindi pwede madami asawa. Pero, kung gusto mo, divorce. No? Pwede ang divorce. Hindi bawal ang divorce. Minakatlagay ba kayo na diniborsyo ang asawa? Isa sin. Wala, di ba? Kasi tinatanggap sa Old Covenant at sa New Covenant ang divorce. Bigyan ng kasulatan ang babae. May mga tao ayaw nilang tanggapin ng divorce. Bakit? Kasi hypocrite, no? Gusto nila masunod ang kanilang mga gusto. At saka mas anong tawag ito? Mas justifiable yung divorce kasi pag divorce, yung babae mabibigyan mo ng hati, no?
Unlike yung pag gusto mo damihan yung asawa mo, mag-aaway-away, ganon. Magko-compete, magulo. Ayaw ni Almighty Father ng kaguluhan. Pero nung time na to, tahimik yung mga babae. Hindi pwede sila magulo. At saka ang babae, ginawa para sa mga lalaki. Kasi unang ginawa naman talaga si Adam. Para hindi malungkot si Adam. Gawa tayo ng babae ngayon. Para hindi malungkot si Adam. So, sinong ginawang una? Si Adam. Bakit ginawa yung babae? Para hindi malungkot si Adam. Pag nagdami ka ng asawa, hindi ka lang malulungkot, mababaliw ka na dahil ang daming aaway sa'yo. Kaya dapat, kung gusto mo mag-asawa pa, isa-isa lang, ha? Hindi pa ba madami yan? So, tuloy natin. And David took more concubines and wives from Jerusalem after he had come from Hebron. Also, more sons and daughters were born to David. Now, these are the names of those who were born to him in Jerusalem. So, sa Jerusalem, may anak na siya. So, sa Hebron, may anak na siya, di ba? Nasa 1 Samuel chapter 2 Samuel chapter 3. Ngayon, sa Jerusalem, ang pinanganak naman sa Jerusalem, si Shemua or Shimea, nakalagay sa 1 Chronicles chapter 3 verse 5, si Shobab, si Nathan, si Solomon, yung anak niya kay Bathsheba, si Ibar, Elishua or Lashama, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada, and Eliphalet. So, ito yung mga pinanganak nung time nung nasa Jerusalem na si David. Doon na siya nakatira. Hindi na sa Hebron. Verse 17. Now, when the Philistines heard that they had anointed David over king over Israel, all the Philistines went up to search for David, and David heard of it and went to the stronghold. So, nalaman na. Ng Ashkelon, Ekron, Gaza, Ashdod, and Gath, yung United Kingdom of Philistines. Kasi 5 silang kingdom ng Philistines. Nalaman na nila na king na sa Israel si David. So, hindi na binanggit si Achish na king of Gath na umumpon kay David at binigyan niya ng lupa ng Ziklag. Hindi na binanggit dito, no? Hindi natin alam kung wala na si Achish, pero hindi na binanggit. Verse 18, the Philistines also went and deployed themselves in the valley of Rephaim. Valley of Rephaim is also a valley of the Anakim and the Nephilim. Meron dito mga giants. Parang kasing laki ni Goliath. So mag-aaway sila sa Valley of Rephaim. Dahil nung time kay Saul, natalo nila si Saul sa Valley of Jezreel. Valley of Jezreel ba yun? Ngayon naman, sa Valley of Rephaim naman sila maglalaban. And it's against David. So David inquired of the Lord, saying, shall I go up against the Philistines? Nagtatanong si David kay Almighty Father, kung awayin ba niya ang mga Philistines? Will you deliver them into my hand? Paano sinasagot ni Almighty Father si David? And the Lord said to David, go up, for I will doubtless deliver the Philistines into your hand. Paano sinasagot ni Almighty Father si David? Through the use of Urim and Thummim, dahil yung ephod na kay Abiathar, and underneath the ephod nandun yung pag may ephod, merong breastplate. And underneath the breastplate, andun yung Urim and Thummim. So, dun sumasagot si Almighty Father. Ngayon, pag nagpa-pray tayo kay Almighty Father,
Diretso na tayo kay Almighty Father. We don't need to use the Urim and the Thummim. Sumasagot si Almighty Father and He wants to talk to His people. In spirit and in truth. Because, ipinadala na sa Jesus Christ sa atin. We don't need to use the ephod. Because, sino ang high priest natin? Si Jesus Christ. He's the only mediator. We don't need to use the Urim and the Thummim or the ephod. Verse 20, so David went to Baal Perazim, and David defeated them there. And he said, the Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough of water. Therefore, he called the name of that place Baal Perazim. So, noong una, wala pa talagang name na Baal Perazim. Pero, nung natalo na niya, yung mga Philistines, dun sa place na yun, tinawag na yun na Baal Perazim. Yung Baal Perazim, nabanggit din sa Isaiah chapter 28, verse 21. So, natalo ni David sa Baal Perazim ang mga Philistines. And then, in verse 21, and they left their images there, and David and his men carried them away. So, may mga images or idols na dala ang mga Philistines. Yun ang dinadasalan nila para sila ay manalo against David. Pero hindi sila nanalo dahil si David, the Almighty Father, was with David, the powerful God. Verse 22. Then the Philistines went up once again and deployed themselves in the valley of Rephaim. Regroup. Ngayon itong mga Philistines sa verse 22. At pumunta ulit sa valley of Rephaim. Ulitin nila, sige, punta ulit tayo ng valley of Rephaim. Iba naman ang ating strategy, sabi ng mga king of Philistines. Pero doon pa rin tayo sa valley of Rephaim pupunta. Alam na natin ang gagawin nila. So, kung ganun ulit ang gagawin nila, ito na ngayon ang strategy natin. Sabi ng kings of Philistines. Verse 23, therefore David inquired of the Lord, and he said, you shall not go up. Circle around behind them, and come upon them in front of the mulberry trees. So, tinanong na naman ni David, si Almighty Father, paano ang gagawin ko, Almighty Father? Hindi ka aakyat. Ang gagawin mo, you must circle around behind them. Sa likod ka, ngayon dadaan, gugulatin mo sila. And come upon them in front of the mulberry trees. Ibang strategy naman ang gagawin mo, sabi ni Almighty Father. David was listening to God. Pag sinasabi ni Almighty Father kung anong gagawin, yun ang gagawin ni David. Very obedient. Humble. Verse 24, and it shall be when you hear the sound of marching in the tops of the mulberry trees, then you shall advance quickly, for then the Lord will go out before you to strike the camp of the Philistines. At sinabi ni Almighty Father, pag nakakarinig ka ng mga taong nagmamarcha ng mga Philistines, kasi medyo valley yun na may hill, no? May mga burol-burol. So pag narinig mo yung mga nagmamarcha na ng mga tao, ng mga Philistines, sa top ng mulberry trees, you must advance quickly. For then the Lord will go out before you. Dahil bauna si Almighty Father na i-strike niya yung kampo ng mga Philistines. Verse 25, and David did so, as the Lord commanded him, and he drove back the Philistines from Gibeon, as far as Gezer. Kasi pag valley, no, alam natin na hindi siya patag, kundi ganun-ganon. Although medyo patag siya, pero may konting mga pag-ganon-ganon. May pag-ganon-ganon. Although medyo patag siya, tingnan nyo yung valley, itsura ng valley, no? Merong mga matataas na lugar at merong mga mabababa na lugar. Kaya nananalo si David. Because sinusunod niya si Almighty Father. Very obedient si David. Unlike Saul. Hindi pinapangunahan ni David si Almighty Father. Inuuna muna ni David
yung go signal ni Almighty Father bago siya gumawa ng hakbang. So, anong matututunan natin dito? Bago tayo gagawa ng mga desisyon natin sa buhay, talungin natin si Almighty Father. Para hindi tayo mapahamak, hindi tayo maligaw, hindi tayo masaktan. Dahil si Almighty Father, He's faithful to those who are faithful to Him. So, dito na tayo sa 2 Samuel chapter 6. Again, David gathered all the choice men of Israel, 30,000. Madami yun. Not just the men of Judah, but the valiant men of Israel. 30,000. Verse 2, and David arose and went with all the people who were with him from Baal Judah or Kirjath Jearim. So yung Kirjath Jearim, tinatawag ding Baal Judah. No? Kasi sakop siya ng Judah. Mababasa yung Kirjath Jearim sa Joshua chapter 15 verse 9 at sa 1 Chronicles chapter 13 verse 6. To bring up from there the ark of God, whose name is called by the name the Lord of Hosts, who dwells between the cherubim. Kasi gustong kunin ni David yung ark of God. Kaya kumuha siya ng 30,000 men of Israel. Gusto niyang protektahan, gusto niyang i-keep dahil mahal niya si Almighty Father. Madami ng pinanggalingan yung Ark of the Covenant or Ark of God. Una, kay Moses. So, from the book of Exodus, no? And then Leviticus, nandun na yung Ark of the Covenant. So, ilang years na itong nagdaan. And then, sa time naman ni Joshua, sa Gilgal, no? Nandun yung Ark of the Covenant, doon din na ni Joshua, wala na si Moses nun. Doon sa Gilgal, doon ginawa yung pagtatatag ng 12 stones of the 12 tribes. Nakalabasa yon sa Joshua chapter 3, verse 11 to 13, and Joshua chapter 3, verses 14 to 17. After sa Gilgal, napunta yung Ark of the Covenant sa Shiloh. Dahil sabi ng mga Israelites, para matalo nila mga Philistines, dadali nila ang Ark of the Covenant. So, nakakita ito sa 1 Samuel chapter 4, verse 3 to 5, na nabasa na natin. But then, at that time, the Israelites lost the battle against the Philistines. And so the Philistines went out of their way to get the Ark of the Covenant. But then, ano nangyari sa kanila? God punished the Philistines. Una, dinala nila sa Ashdod. Ano nangyari sa Ashdod? Yung statue nila na sino yung sinasamba nila na statue. Ang pangalan ng sinasamba nila, si Ashdod. Nahulog. Nung unang gabi, tapos pangalawang kinabukasan naman, putol naman yung kamay, no? Tapos, after nun, inilipat nila yung Ark of the Covenant sa Gath. Doon sa Gath, nagkaroon sila ng hemorrhoid or tumor and mga rats. Ang dumi ng lugar. Dumumi. At inilipat nila sa Ekron yung Ark of the Covenant. Ganon din, marami na sa kanilang nasira, namatay, nagkasakit. And then, ang ginawa ng mga Philistines, isinakay sa cart kasi hindi na pwedeng hawakan dahil mamamatay sila. Paano nila ginagawa? Paano na
na hindi nila hinahawakan yung Ark of the Covenant. Ginagawa na kahoy. Nilalagay sa ilalim, tapos parang ginagawang gulong. Para mai-transport nila, para hindi nila mahawakan yung Ark of the Covenant kasi mamamatay sila. And then after that, napunta sa Beth Shemesh, no? Pero, Beth Shemesh, Israelite place na yon. Pero marami ang namatay. 50,000, 70 men ng Beth Shemesh. Kasi tinignan nila kung ano ang nasa loob ng Ark of the Covenant. And then, ang ginawa nila, pinakuha nila. Kaya napunta sa Kirjath Jearim na ngayon na nandito sa 2 Samuel chapter 6 verse 2. So, ang daming lugar na pinanggalingan din at napuntahan ang Ark of the Covenant. Maraming mga taong napatay dahil hinawakan o tinignan yung loob ng Ark of the Covenant. At marami ring taong nagkasakit. Dahil yung Ark of the Covenant, inutos ni Almighty Father yan kay Moses nagawin. Anong nandun sa loob ng Ark of the Covenant? Yung manna, yung tablets ng Ten Commandments, at yung rod na nagbud ng bulaklak kahit na dried na yung staff ni Aaron. Lahat ng iyon nagsisymbolize kay Jesus Christ. So kahit noon, yung characteristics ni Jesus Christ na nababanggit. And up to the time of the New Covenant, si Jesus Christ binabanggit ni Almighty Father. And so Jesus Christ is also God, like our Father. And Jesus Christ is our friend, not just our Lord and King of Kings, but also our friend, our mediator, our high priest, our Redeemer. The one who is writing our name in the Lamb's Book of Life. Lahat na sakop na ni Jesus Christ. Ginawa ni Almighty Father yon for us to have a Savior, to save us from our iniquities. And Jesus Christ gave His life for us so that we may claim our birthright and inheritance. Ulit-ulit kong binabanggit, birthright and inheritance natin. Ano yung birthright natin? To be with our Father. Anong inheritance natin ng ating tatay? Dahil kung nasa sa atin si Almighty Father, we have everything. Because our Father is powerful. He's mighty. He's holy. And just. And good. We must thank our Father every single day of our lives. Thank you, and God loves us all so much.